Heart to Heart. Heart to Heart. Dear Hasmin, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga tambayers na nakikinig ngayon sa napakagandang programa mo. Ako nga pala si JR, tubong Cebu at isang tagahanga ng programa mo. Hasmin, isa sa katangian ng pamilyang Pilipino ay ang magkaroon ng 2 o higit pa ng mga anak. May iba nga dyan na umaabot pa ng 100 mga anak. Sa lagay namin ay 4 kami magkakapatid. Panganay si Kuya Danny na nagtatrabaho sa Kapitolyo at sinundan ni Kuya Rico noon na graduating ng college. Pangatlo naman si Ate Brenda na 3rd year college noon at ako ang bunso na 4th year high school pa lang noon. Hasmin, maagang kinuha ng Panginoon ang nanay namin. Simula noon, si Papa na lang ang natitirang magulang namin. Hasmin, hindi naman sa pagyayabang, pero may kaya ang pamilya namin. May malawak kaming lupaang sakahan na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng aking ama. Iyon na rin, Hasmin, ang nagtaguyod sa pag-aaral naming 4 na magkakapatid. Hasmin, bagamat halos magkakalapit lang ang edad naming magkakapatid, ay hindi kami lumaking malapit sa isa't isa. Marahil, dahil na rin sa agwat ng aming edad, at marahil dahil na rin maaga namatay si Mama, kaya walang inang nagturo sa amin na maging close sa isa't isa. Actually, Hasmin, ang madalas na magkasundo sa aming 4 ay ang 3 kong nakatatandang kapatid. Kaya naman kadalasan, ako ang walang choice, kundi ang sumunod sa kanilang 3. Usahay nagadamgo ako. Ba yan, JR? Na ikaw. JR, ang aga-aga nang bubulabog ka na. Inunahan ko yung mga tilaok ng manok. Hi ate, good morning. Kain ka na. Nagsangag ako ng kanin. JR, itigil mo nga yung ginagawa mo. Nakakawalang gani. Ah, si ate naman no. Hindi naman malambing. O, sige, titigil na. Ano ba yan? Ang aga-aga nagtatalo na naman kayo. Wala to kuya. Ayaw lang kasi marinig ni ate yung golden voice ko eh. Isa pa yan. Yung tawang mo nakakairita. Huwag kang OA. Ate naman no, etong natural kong tawa eh. At saka, naalala mo yung sabi ni nanay, dapat laging maganda ang bungad mo sa umaga. Kita mo, ikaw, kasi sikat pala ng araw, nakasimangot ka na naman. Eh, paano naman papasok ang grasya kung ganyan ang mukha mo? Oo, JR, ikaw, tama na yung pang-aalaska mo sa ate mo, ha? Mamaya ikaw na naman ang asarin namin, mapipikong ka na naman. Oh, siya nga pala, yung sapatos ko, sinayin mo ba kagabi? Oo, kuya, tapos na. Kaya ako napuyat kagabi sa pagpapakinis ng sapatos mo. JR! Kuya, bakit Kuya Danny? Halika, kain tayo. Kain, ha? Sabihin mo nga kung anong klase itong ginawa mo dito sa polo ko. Okay. Ha? Kuya. Tignan mo nga itong kwelyo. Ang itim-itim pa. Kuya. Kinuskus mo ba yan? Ano po? Mukhang binasad sinampay mo lang yan eh. Kuya, hindi po. Maayos pong pagkakalaba ko dyan. Kinuskus at binabad ko pa nga yan sa Clorox para pumuti eh. Ay, nako, kuya. Huwag kang nga maniwala dyan. Ganyan din yung ginawa niya sa blouse ko. Hindi niya natanggal yung mancha. Ang mahal-mahal pa naman bili ko doon. Palibasa, tamad kasi. Ate Brenda, hindi totoo yan. Ginagawa ko po lahat ng pinag-uutos niyo sa akin eh. Kung ginagawa mo na maayos, di sana hindi nagkakaganito. Hira ka, ulitin mo to! Huwag kang papasok hanggat hindi mo to nalilinis, JR, ha? Yan na nga lang ang silbi mo dito sa bahay, hindi mo pa magawa ng magaling. Tama, mahina kasi utak niyan, kuya. Sige po, kuya. Uulitin ko na lang po. At saka JR, yung gripo, ikaw na mag-ayos nun, ha? Hindi ako marunong gumawa nun eh. Kailangan, maayos mo na yon bago ako dumating, ha? At kapag nagtanong si tatay, sabihin mo akong tumapos, ha? Sige, Kuya Rico. Ako nang bahala doon. Sasabihin ko kay Papa, ikaw ang nag-ayos. O sige na, tara na. Baka mahuli pa ako sa trabaho eh. Ano, sasabay ba kayo? Ako, kuya, pasabay. Ako din, kuya, para makatipid sa pamasahe. Tara na. Kuya, sasabay na din ako. Sasabay ka? Anong sasabay? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang papasok hanggat hindi mo nalalaban na maayos yung polo ko? Gawin mo muna yon. Mag-commute ka na lang. Kasi na swerte. Brenda, Rico, tara na. Tara na. Tara.
Hasmin, ganun akong tratuhin ng mga kapatid ko. Kung hindi nga lang kami magkapatid, iisipin kong katulong lang nila ako sa bahay. Pero hindi naman ako nagrereklamo. Dahil sa aming apat, ako ang mas malapit kay mama nung kabataan namin at ako ang mas naturuan niya ng mga gawaing bahay. Kaya naman Hasmin, simula nang pumanaw siya, ay ako na halos ang kumilos sa bahay. Sa totoo lang, masaya naman ako sa ginagawa ko. Masaya akong napaglilingkuran ko sa ganung paraan ng pamilya ko. Lalo na nga si Papa. Simula kasi nang mamatay si Mama, ay hindi na siya nag-asawa pang muli. Tinuon na lang niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa aming magkakapatid. Kaya naman sinusuklian ko ang bawat sakripisyo niya sa amin. Pero minsan, Hasmin, may mga pagkakataong nagagalit din sa akin ang aking ama. Mano po, tay? Agay! Bakit po, tay? Asa man kagikan? Bakit ngayon ka lang? Sa eskwelahan, tay. Sa eskwelahan? Dis oras ng gabi, bukas pa ang eskwelahan? Tay, dumaan po ako kina Ruben eh. May project po kasi kami na tinapos. Hoy, JR! Wag na wag mo akong pinapaikot ang ulo, ha? Ay naku, Papa. Huwag kang maniwala dyan. Gumala talaga yan. Di ba bata pa lang yan kung saan na nakakarating? Siguro kasama na naman niya si Ruben sa sabungan. Nakipagpustahan na naman niya doon. Oo nga pa, kanina, nakita ko yan eh. Nakatambay doon sa tindahan malapit sa sabungan. Kuya Rico, iniintay ko lang naman dun isa pang groupmate namin eh. Hoy, JR! Para sabihin ko sa iyo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam na alam ko ang mga pinagagagawa mo, walang yakang bata ka, no? Kaya hindi ka makakapagkaila sa akin. Ilang beses ko bang ipapaalala sa iyo na gawin mo ang mga gawaing bahay dito? Hindi yung kung saan ka nagpupunta. Alam mo namang pagod na pagod ang mga kapatid mo sa eskwela. Ang kapatid mong isa nagtatrabaho, sinong mag-aasikaso dito? Ako pa ba? Ha? Pa? Yan na nga lang ang gagawin mo. Yan na lang maitutulong mo sa pamilyang to. Hindi mo pa kayang magampanan ng maayos. Pa, paano naman po ako? Pagod din po ako sa eskwelahan eh. Kailangan ko pong maghabol sa graduation. Baka pwede pong sila ate na lang muna maghanda ng hapunan kapag wala ako. Ay, teka. Hoy, JR. Huwag mo nga ipasa sa amin yung responsibilidad mo. Aral-aral ka pa dyan. Mahina naman yung utak mo. Ewan ko ba pa kung bakit ka pa nagsasayang ng pera dyan. Ilang beses nang umulit ng 4th year yan. Kaya nga pinipilit kong bumawi eh para makagraduate man lang ako sa wakas. Agay! Tay! Ayog tubag-tubag sa imong ate, ha? Bastos ka bata ka! Tay, hindi po ako sumasagot. Pinagtatanggol ko lang po ang sarili ko. Ikaw, JR, ha? Pag hindi mo tinikom yung bibig mo, ako ang uupak sa'yo. Natuto ka ng sumagot sa amin, ha? Yan ba ang natututunan mo sa pagbabarkada mo? Yan ba? Tama na, Danny. Tama na. Hindi! Tama na. JR na to eh. JR, umakit ka na sa kwarto mo. Sa susunod, ilagay mo dyan sa maliit mong kokote lahat ng sinasabi ko sa iyo, ha? Kung ayaw mong napapagalitan ka, sumunod ka sa mga sinasabi namin. Bakit hindi mo gayahin itong mga kuya at ate mo? Hindi ako sinusuway. Naintindihan mo? Opo, Tay. Mula sa araw na to, susundin ko na po kayo. Dapat lang. Pasensya na, Ate Brenda. Sa kuya mo. Kuya Rico and Kuya Danny. Hasmin, laging gano'n ang eksena kapag may responsibilidad akong hindi nagagawa sa bahay. Iniisip niya lagi na hindi ko pinapahalagahan ng pag-aaral ko. Kung magalit sa akin si Papa, ani mo'y napakalaking kasalanan ng nagawa ko. Samantalang ang aking mga kapatid ay hindi niya halos madampian ng kamay. Minsan nga, Hasmin, pakiramdam ko sobrang nang magalit sa akin si Papa. Kahit wala na akong ginagawang masama, ay laging may mali na lang sa kanyang mga mata. Lalo na nga pag naumpisahan ng gumatong ng mga kapatid ko. Panigurado, malilintikan ako. Kaya nga hindi ako naniniwala na sa pamilya, ang bunso ang pinakapaborito ng mga magulang. Kasi sa amin, ako ang laging pinag-iinitan. Sa kabila nun, Hasmin, ay pinilit ko na lang intindihin ang mga kapatid ko at si Papa. Kung sabagay, kahit sino namang magulang ay hindi matutuwa na ang anak niya ay repeater at mahina sa pag-aaral. Aminado naman ako doon, Hasmin. Hindi katulad ng mga kapatid ko na matatalino at magagaling. Kaya naman talagang sineryoso ko na ang pag-aaral ko at pinangako sa aking sarili na gagraduate ako ng high school. Nang sa ganon ay matuwa naman ang aking ama. O, Danny, anak. Aha. Kamusta naman ang trabaho mo? Baka naman napapabayaan mo ng sakahan natin, ano?
Hindi naman po pa. Araw-araw po dumadaan ako sa sakahan. Nakausap ko si Mang Edsor. Baka sa susunod na buwan, pwede nang anihin yung mga palay. Ganun ba? Abay, magandang balita. Maigiyan kung ganun. Apo. Pa, Oh, anak, naku, napakaganda. Ang anak ko talaga. tamang-tama, maglalambing sana ako sa'yo. Naku, ano na naman yan, Brenda? Kasi Papa, malapit na po yung 18th birthday ko. Pa-party naman tayo. Sige na, kahit hindi yung grande, kahit dito lang sa bahay. Tag-an palagi ko. Papa naman eh. Di ba sabi mo, nung graduate ako na valedictorian ng high school, ibibigyan mo ako ng engranding party sa dibo ko? Di ba pa? Naalala mo yun? Sinabi ko ba yun? Promise mo sa akin yun eh. Sige na Oh, sige, naalala ko yun. Makakalimutan ko ba naman ang demon ng kaisa-isang napakagandang dalaga ko? O sige, ganito gawin natin, anak, ano? Pagpaplanuhan natin yung debo mo. Ayan! The best ka talaga, Papa. I love you. I love you din, anak. Papa, Oh, ano naman yun, yung Rico? promise mo sa akin, ha? Ano yun? Di ba sabi mo, bibigyan mo akong puhunan dun sa malit na business na uumpisahan ko? Abay, magtapos ka muna, Rico. Oo naman pa, ako pa. Scholar nga ako, di ba? Mali nyo, pag graduate ako with flying colors pa. Siguraduhin mo lang, anak, ha? Aba, ang laki-laki ng tuition fee mo, eh. Ito si Brenda nga, eh. Naku, talagang mahal din ang tuition niya. Halos dyan napupunta rin lahat ng kinikita natin sa pananim, ano? Kaya pagbutihin yung dalawa, ano, ha, Rico at Brenda? Papa, ako din po may magandang balita. Kinausap ko po kasi si Ma'am Amor. Makakagraduate na daw po ako ngayong March. Ha? Sigurado ka ba dyan? Sinabi mo rin sa akin yan last year, tigilan mo nga ako. Sus, ayan ka na naman, eh. Papa, sigurado na po. Makakapag-March na po ako ngayong Marso. Aba, dapat lang. Ilang taong ka na, hindi ka pa nakakagraduate ng high school. Mahiya ka naman sa teacher at sa mga kaklase mo kung next year, fourth year ka pa rin. Huwag po kayong mag-aalala, Papa. Pasado po ako sa lahat ng grado ko. Nako, tigilan mo ko. Pasado o pasang-awa? Alam mo, JR, hindi ko maintindihan ang mga taong tulad mo. Masaya na sa pasang-awa. Ganyan lang ba ang gusto mo? Ikaw yung tipong mairaos lang ang pag-aaral, sapat na. Bakit hindi mo gayahin ang ate at kuya mo? Nagsipagtapos ng may honor. Ang kuya Danny mo, tingnan mo ngayon. Mataas na ang katungkulan sa Kapitolyo. Si Rico, mula first year hanggang fourth year, scholar. Ni 5 wala akong ginastos sa tuition fee niya. Ganon din ang ate Brenda mo. Ikaw, kung hindi ka pa bigyan ng special project at kung hindi ka pa tumulong magpintura ng lintik na classroom nyo, hindi ka pa ipapasa ng teacher mo. Aba, JR naman, hanggang dyan lang ba talaga ang pangarap mo sa buhay, ha? Sumagot ka nga! Papa, sinusubukan ko naman pong gawin lahat ng makakaya ko eh. Kaso, mahina talaga ang utak mo. Tamad ka kasi, irresponsable. Hindi ka tulad ng mga kapatid mo. Ang mga kapatid mo, napakagagaling. Nako, JR, baguhin mo ang sistema mo. Ako ang nagsasabi sa iyo, wala kang mararating sa buhay kung ganyan ka ng ganyan parate. Wala kang plano, wala kang pangarap, mahina kukote mo. Opo, Papa. Pa, meron palang university sa Maynila na pumunta sa school namin. Nanghihikayat po sila na doon na kami mag-aral ng kolehiyo. Mukha naman pong maganda doon. Karamihan nga po sa mga kaklase ko doon mag-i-enroll eh. Kaya, pa, doon ko na rin po sana gustong mag-aral. HRM po kasi ang kukunin ko. Yung Hotel and Restaurant Management. Mag-aaral ka ng kolehiyo? Bakit? May pera ka ba? Papa, huwag kayong mag-alala. Mag-aaral po ako ng mabuti para makakuha ng entrance exam scholarship. Ikaw, kukuha ng entrance exam para sa scholarship? Ambisyoso ka naman masyado. Teka lang ha, hindi mo pa nga sigurado kung papasa ka eh. Ay nako Papa, if I know, kaya niya pinagpipilitan na dun mag-aral para makasama niya yung girlfriend niya. Nako, may GF yan. Hindi naman sa ganun, Kuya Danny. Itigil mo na yan, JR, ha? Girlfriend ka, pambili nga na sa lawal mo eh. Ako pa rin ang hinihingan mo. At saka, kung magkakaroon ka rin lang ng kasintahan, pwede ba pumili ka naman ng maayos? Huwag yung anak lang ng tindera sa palengke, pambihira ka talaga, oh. Papa, wala naman po sigurong masama dun eh. Mabait at masipag naman po si Jenny. Basta ayoko dyan sa kasintahan mo. Humanap ka ng kagaya ng kasintahan ng Kuya Danny mo. Edukada, galing sa disente at mayamang pamilya. At saka yung pag-aaral mo, ang totoo niyan, baka hindi ka muna mag-aral ngayon taon na to, no? Ano po? Bakit naman pa? Naapektuhan ng palay natin noong nakarang bagyo. Hindi ganun kalaki ang kikitain natin ngayong susunod na anihan. Taman-tama lang para sa gastusin natin dito sa bahay at sa pag-aaral ni Kuya Rico mo at ni Ate Brenda mo. Pero, Papa,
Gustong-gusto ko talagang mag-aral eh. Anong gusto mo, JR? Tumiri ka mga mata natin sa gutom. Bakit po ako ang kailangang huminto sa pag-aaral, Papa? Sayang naman po yung oras panahon ko. Kahit mag-working student na lang ako. Kahit na, gagastos pa rin ako doon. Sino gusto mong hihinto? Ha? Mag-isip ka nga, talaga napakabobo mo. Si Ate Brenda mo, running for honor yan. Ang Kuya Rico mo, graduating na yan. Kaya ikaw na lang nga, ikaw muna ang huminto ngayong taon. Tumulong ka na lang sa sakahan. Tumulong ka mag-ani. Tulungan mo sila doon. Malay mo, sa susunod na taon, maging maganda ang anihan, makapag-aral ka na. Oo nga, JR. Ayos lang yan. Para makapag-isip ka rin kung ano talagang kurso ang gusto mong kunin. Mamaya kumuha ka ng HRM, hindi naman pala kaya ng utak mo. Magsasayang ka lang ng pera. Tama. Ang galing-galing mo talaga. Tama ang Kuya Rico mo. Dito ka na lang muna sa bahay para makatulong ka dito. Naintindihan mo? Wala nang ibang dahilan, basta dito ka lang, tapos. Sige po, Papa. Hihinto na lang muna po ako sa pag-aaral kung yun talaga ang gusto nyo. Madali ka naman palang kausap eh. Hasmin, sa totoo lang, proud na proud ako sa naabot ng mga kapatid ko. Sa katunayan nga, ay lagi ko silang niyayabang sa mga kaibigan na teachers ko. Yun nga lang, Hasmin, nakaka-pressure magkaroon ng magagaling na kapatid dahil imposibleng hindi ka maikumpara, lalo na nga sa sitwasyon ko. Nakakahiyamang aminin, pero ako talaga ang pinakamahina sa aming apat. Elementary pa lang ako ay lagi nang napapatawag si Papa ng mga teachers ko dahil nga lagi akong bagsak sa klase. Kung hindi nga lang kilala si Papa sa bayan namin, ang hindi pa ako makakagraduate ng elementary. Kaya naman tuwing nagagalit ang aking ama, yun lagi ang sinusumbat niya sa akin. Wala naman akong magawa kundi tanggapin na lang lahat ng sinasabi nila dahil bukod sa totoo, wala naman akong karapatang sumagot dahil mas matanda sila sa akin. Hindi na nga ako nakapagbibigay ng karangalan sa pamilya magiging suwail pa akong anak. Kaya madalas, nilulunok ko na lang ang pride ko. Yun na ang nakasanayan ko sa mahabang panahon, Hasmin. Uy, nakuha mo na ba yung toga mo? Wa palagi, Jen? Oh, sa isang araw ng graduation Bakit hindi ka pa nakakakuha? Sige ka, baka maubusan ka. Ang pangit naman magmarcha na hindi ka nakatoga. Oo nga pero wala magbukuy kwarta karon. Unsa? Wakay kwarta? Kamu mawad anog kwarta? Ang yaman-yaman ng tatay mo. Ano naman yung 150 na pangrenta ng toga? Ano ba yan? Wala daw kasi siyang pera dyan Tatay mo? Walang pera? Nagbibiro ata yung tatay mo Naku, kadaghan ninyo giyuta. May kwarta? Pagsure, Ay, nako, Jenny. Ayaw na ko pangutan na ana. Kasakit lang akong dughan. Sige, huna-huna. Nako, parang alam ko na yung mukhang yan. Pinabura na naman niya yung mga kapatid mo, no? Kinawawa ka na naman ng tatay mo. May bago pa ba dun? Simula nang mawala si Mama, kawawang-kawawa na ako sa bahay. Bakit kasi hindi ka magsalita? Kabalo ka? Ba't ang ramanggod kayo ka? Siguro kagsunod nila. Dapat kasi pinapaalam mo rin sa papa mo kung anong nararamdaman mo, JR. Para ano? Para pagalitan na naman niya ako? Kahit naman ipagtanggol ko pa ang sarili ko, Jenny. Mga kapatid ko pa rin ang kakampihan niya. Ang totoo nga niyan, hindi ako makakapag-aral ngayong taon na to Ha? Nga naman? Nga naman pod, ha? Paano? Mahina daw kasi ang kita namin sa ani. Tamang-tama lang daw sa pag-aaral ni Ate Brenda at saka ni Kuya Rico. Nya kita? Alam mo, hindi ko kakayanin yung long-distance relationship, di ba? Alam mo yan. Jenny, kahibalo ko, ana, pero unsa pa may mabuhat na ako. Di na ako kaya pa-eskwelahon ng akong sarili, Jen. At saka, ayokong magkaroon kami ng problema ni Papa. At saka, naintindihan ko naman siya Ako lang naman talaga ang makakatulong niya sa bahay. Paano ka naman? Unsa na po di mo mga pangando Nga no, ikaw raman sigig mo sakripisyo, ani. Dapat pantay-pantay ang tingin sa inyo ng tatay nyo. Jenny, dili man anak sa mo ang balay. Alam mo, simula nang mawala si Mama, wala nang para sa akin sa bahay. Lagi na lang kina ate, kina kuya, pero okay lang. Mga kapatid ko naman sila
Nya, kita. Saan man nato tong relasyon ani JR? Jenny, maghiwalay na muna siguro tayo. Unsa? Mas ba ko na imong giingon? Jenny, alam ko mahirap ang desisyon na ito pero mga bata pa kasi tayo. Madami ka pang makikilala sa Maynila na yung tipong mas higit pa sa akin. Mas may mga pinag-aralan at may mas marating sa buhay. Ayoko naman kasing magtiyaga ka na lang sa isang katulad ko. Kaya mas maigi pang bago ka umalis, tapusin na natin to. Ayokong may maiwan kang kailangan mo pang balikan. Kung tayo'y magkakalayo, ang tanging iisipin ko, walang masayang na sandali habang kita'y kasama. Kung tayo'y magkakalayo, mapapatawad mo ba ako sa paghihirap na dulot ko sa buhay mo? Aking nadarama, pagsasama natin di magtatagal. Kay laki ng hadlang sa ating pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo, at kahit mayroon ka ng iba, ikaw pa rin ang buhay ko kahit ika'y malayo na. Ikaw pa rin ang buhay ko kahit ika'y malayo na. Hasmin, mahal ko si Jenny. At ang makipaghiwalay sa kanya ay isa sa pinakamasakit na desisyong nagawa ko sa aking buhay. Dinahilan ko na lang na ayokong may kargo siyang maiwan sa Cebu para pumayag siyang makipagkalas ako. Pero ang totoo nun, ginawa ko yun dahil ayokong magalit sa akin si Papa. Hasmin, ganoon kahalaga sa akin ang aking pamilya. Kung kailangang magsakripisyo ako ay gagawin ko. Kung kailangang ako ang huminto sa pag-aaral para sa mga kapatid ko ay maluwag kong magpaparaya. Kung kinakailangang iwan ko ang babaeng mahal ko ay gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Huwag ko lang mabigyan ng sama ng loob ang aking ama. Masakit ba, Nasmin, pero hindi pa siguro yon ang tamang panahon para ipaglaban ko ang pag-ibig ko kay Jenny. Wala pa akong anumang napapatunayan para ipilit ko ang aking kaligayahan. Ikaw ang lahat sa akin, kahit ika'y wala sa aking piling. Isang magandang alaala, isang kahapon, lagi kong kasama. Sa akin, kahit ika'y di ko dapat ibigin. Dapat pa kitang limutin, paano
sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan, do'y maghihintay pa rin. Ikaw ang lahat sa akin, sa may kapal aking ninanalangin. Dapat ba kitang limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin? Kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan, hanggang matapos ang kailan pa man. Bukas na walang hanggan, do'y maghihintay pa rin. Paano mapipigil ang isang damdamin? Kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan, hanggang matapos ang kailan pa man. Bukas na walang hanggan, do'y maghihintay pa Heart to heart. Heart to heart. Jasmine, sa mga panahong nahinto ako sa pag-aaral, tinuon ko ang aking sarili sa pamilya. Ako ang naging katulong sa bahay. Mula sa paglilinis, pagluluto, hanggang sa paglalaban ng damit ng mga kapatid ko ay ako ang gumagawa. Namiss kong mag-aral, pero inabala ko na lang ang sarili ko para hindi ito masyadong maalala. Paminsan naman, Jasmine, pag may panahon din ako, inaasikaso ko ang sarili ko. Pag may libre akong oras at tapos na sa mga gawaing bahay, ay pumupunta ako sa puntod ni Mama sa sementeryo. Dinadalahan ko siya ng mga bulaklak. Jasmine, nakaugalian ko na yun simula pagkabata, lalo na nga tuwing pinagagalitan ako ni Papa at ng aking mga kapatid. Doon lang ako laging pumupunta at iniiyak lahat, kay Mama ang problema ko. Habang ako ang nakatoka sa mga gawaing bahay, ang mga kapatid ko naman ay malayang nagagawa ang mga gusto nilang gawin. Samantalang si Papa, sa paglipas ng mga buwan, ay nagkaproblema rin sa kanyang kalusugan.
Nako paring Dolfo, buti na lang talaga at nandito si JR at nakita kang nahimatay. Kung hindi baka natuluyan ka na, baka nabagok pa yung ulo mo. Ninang, ano po bang nangyari kay Papa? Bakit po bigla siyang nahimatay? Nako Danny, mataas ang blood pressure ng tatay nyo. Matagal na pala siyang high blood o baka diabetic pa nga yan. Ngayon lang naman nalaman kasi hindi naman nagpapakonsulta ang tatay mo sa ospital. Kaya pare, yung panlalabo ng mata mo at pagsakit ng ulo, sintomas yan ng high blood at diabetes. Ninang, saan naman po kaya nakuha ni Papa yung sakit na yun? Madaming factors, JR. Pwedeng dahil sa edad o baka may lahi talaga kayo ng hypertensive o diabetic o baka dahil sa sobrang pagkain ng matataba, matatamis at mamantika. Pero kailangan nyo pa rin siyang madala sa ospital for a series of tests at para mabigyan din ng proper medication ng tatay ninyo. Hayaan niyo po, Ninang. Idadaan ko po si Papa sa klinik niyo bukas. Mas mainam nga yan, ha? Anyway, nagreseta ako ng gamot. Pansamantala, ito munang ipainom nyo para bumaba ang BP niya. At para naman maibsan ang sakit ng ulo niya, kumuha kayo ng bimpo na binabad sa yelo. Punasan nyo yung batok niya at baka dahil sa init kaya din nahimatayan. Tay, ako na po ang kukuha. Ninang, Mhm. may iwan ko po muna kayo ha. Bibiling ko muna itong mga gamot. Tay, alis muna ako. Babalik na lang po ko agad. Sige anak. Mare, maraming salamat ha. Pasalamat ka kay JR at naagapan ka niya. Buti na lang at biglang tumawag sa akin. Siya nga pala, kamusta naman ang mga inaanak ko? Ayos naman, Mare. Si Danny sa accounting department ng Kapitolyo nagtatrabaho. Si Rico naman, graduating na ng business management. Scholar siya, kaya wala akong problema sa gastusin sa eskwelahan. Siya nga. Si Brenda naman, third year college na. At baka gumraduate daw ng, sana nga cum laude. Abay, di maganda. Ay, kita mo nga naman pare, maaga man kayong naiwan ni Kumare. Naiwanan ka naman niya ng mga mabubuting anak. Maswerte ka sa mga anak mo, Dolfo. Oo nga, Mare. Puwera na lang dun sa bunso. Si JR? Bakit pare? Siya nga pala, bakit hindi na siya nag-aaral? Mahina kasi ang kokote niya, Mare. Hindi tulad ng mga kapatid niya. Nako, walang tulak kabikin, talagang matatalino mga bata. Ewan ko ba, siya pa naman ang junior ko. Sa kanya pa ako hindi pinarad. Grabe ka naman pare. Mukha naman siyang nakakatulong dito sa inyo sa bahay eh. Yun lang ang silbi niya dito. Bakit kasi hindi mo pag-aralin? Mahina nga ang utak, Mariko. Abay, gusto pang kumuha ng HRM. Ano namang mapapala niya doon? Kung agriculture pa nga ang gusto niyang kunin, malamang pinag-aral ko pa siya. Mas mainam na yun para matuto siyang magsaka ng mga lupain ko. Pare naman, ano naman tingin mo kay JR tulad ng mga magsasaka mo? At saka wala namang kurso ng pagsasaka sa kolehiyo eh. Kahit sinong tambay nga dyan pwedeng mag-araro ng lupa at magpaamo ng kalabaw. Pambihira ka talaga, Ninang, ito na po yung malamig na towel. Oo, pahid mo yan sa batok ng tatay mo at mukhang umaakit na naman ng dugo sa ulo niya. Aalis na nga ako ha. Ipaalala mo lang kay Kuya Rico mo na dumaan bukas sa klinik, okay? Opo, Ninang. Ingat po kayo. Papa, umupo muna po kayo para mapunasan ko po yung batok ko. Nasaan si Brenda? Siya ang pagawin mo niyan. Papa, ako na lang po. Nasa baba si ate kausap mga barkada niya. Tawagin mo si Brenda. Yan ang gawin mo, ha? Papa, kaya ko na po to. Ako na po ang mag-aalaga sa inyo. Sinabi nang ayokong ikaw ang mag-alaga sa akin. Hindi mo ba maintindihan? Napakabobo mo talaga. Ang simple nung sinabi ko, tawagin mo si Brenda. Hindi mo ba maintindihan yon? Sorry Papa. Sige po, tatawagin ko na lang si ate. Hasmin, dahil sa kalagayan ni Papa, ay napilitan siyang mamalagi na lang sa bahay at magpahinga. At dahil din dito, mas lalong lumabo ang tsansa kong makapag-aral. Sabi ko na lang sa sarili ko, Hasmin, sasamantalahin ko na lang ang pagkakataon na yun para mas mapalapit ako sa aking ama. At sa aking mga kapatid. Para naman sa ganun, Hasmin, pwede pa rin niya akong pagmalaki sa pamamagitan ng pag-aasikaso ko sa kanya.
Pero mas naging malaking challenge sa akin si Papa dahil sa bawat effort ko na mapalapit sa kanya ay nararamdaman kong pilit niya akong tinataboy palayo. Hindi ko maintindihan, Asmin, pero pakiramdam ko may nakakahawa akong sakit sa tuwing susubukan ko siyang lapitan para alagaan. Nasanay naman na ako na lagi akong pinapagalitan ni Papa. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit wala na nga akong ginagawang mali, lagi pa rin kumukulo ang dugo niya sa akin. Lagi niyang hinahanap ang aking mga kapatid samantalang nandun naman ako. Kaya naman, Asmin, naisipan kong kausapin sila Kuya Danny at Kuya Rico para tanungin kung paano ko ba dapat pakitunguhan si Papa. Pero sa di inaasahang pagkakataon, aksidenteng narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Tama na yan! Inuman na! Yeah, yeah! Oh, pare ko! Pare ko! Tagay! Woo! Sige, inuman lang tayo mga tol, ha? Ay, nako, akong bahala dyan. Marami pa tayong pambili. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Kuya, mukhang big time ka. Ba't ka nagpapainom, ha? Wala pa namang Pasko, tsaka may bonus na ba kayo kaagad? Wala pa, tol. Wala pang bonus. Malaki lang ang koleksyon, kaya sineshare ko lang sa'yo. Nakolekta? Ano yun? Oo. Alam mo kasi, Rico Boy, akala ko ba matalino ka, ha? Ha? Ikaw, saan pa ba ako kumukuha ng koleksyon? Saan? Naku, kuya. Huwag mong sabihin sa kaba ng bayan yan, ha? Kurap ka, kuya. Ang sama mo. Sira. Hindi. Kay Mang Edsor. Kinolekta ko na yung kinita natin sa pagbebenta ng palay nung isang araw. Medyo malaki yung kinita natin. Kaya eto, sineselebrate natin. Sineselebrate natin, kapatid. Sandali. Alam ba to ni Papa? Ba't hindi mo binibigay sa kanya yung koleksyon? Basta ikaw minum ng dyan at huwag kang maingay, ha? Eto, Rico, atin-atin lang to, ha? Ha? Uy, Rico, nakikinig ka ba? Oo. Atin-atin lang to, wag na malalaman to ni Papa, ha? Wag na wag, ibibigay ko na rin naman sa kanya yung pera, kaso kailangan na matikman na muna natin. Ano? Ikaw, kuya, matagal mo nang ginagawa yan, ano? Kaya siguro madami kang pera tuwing anihan kasi inakaltasay mo yung kinikita ni Papa sa sakahan, ano? Huwag kang maingay, sabi naman, lakas mo nang magsalita dyan, eh. Oo, sige, kumakaltas ako. Ang lakas din ng bibig ka, no? Pero basta huwag kang maingay. Maliit lang naman yung binabawas ko, eh. At saka bakit ba? Sino ba nagbibilad sa araw para kausapin yung mga trabador natin, ha? At saka ano ka ba? Sa atin din naman mapupunta tong lahat to, no? Tayo din naman ang mga magmamana ng lupain ni Papa. Oo, kuya. Nandun na ako. Ay, nako, Rico. Huwag ka ngang nagmamalinis dyan, ha? Bakit? Ha? Akala mo? Ha? Rico. Akala mo hindi kita nakita kanina? Ha? Sumimple ka sa kwarto ni Papa habang kumakain siya. Ikaw, magkano nakuha mo sa cabinet niya? Uy, sandali, kuya. Huwag kang mamintang, ha? Ay, nako, Rico naman. Ang tagal na natin magkakapatid. Kilala na kita. Tayo pa ba maglolokohan? Bistado na kayo, eh. Ganyan din si Brenda, ha? Alam mo ba yon? Lalo na kapag may bibili na damit yung kapatid natin. Ang mga style nyo, bulok. Bulok yan. Umaming ka na, sige na, ha? Magkano nakuha mo? Ari ko? Huwag ka nang mag-alala. Hindi naman ako magsusumbong. Gawain ko rin yan nung college ako tulad niya. Kuya, talaga, pangako mo, hindi ka magsusumbong? Oo, usapang lalaki to, Rico. Kapatid ko. Kuya, 2,500 lang. 2,500? Oo. Pambira ka, laki-laki nun. Kasi kuya, mansanin namin ni Christine next week, eh. Kailangan ko bumili ng regalo at saka gusto ko rin siya ilabas sa mamahaling restaurant. Basta tip ko lang sa'yo, Tol, ha? Huwag kang garapal. Ha? Unti-untiin mo lang, ha? Kahit may pagkaulyanin na yang si Papa, matalas pa rin ang memorya niyang pagdating sa kwarta. Basta huwag ka lang masyadong papalata dyan. Oo, kuya. Sige, akong bahala. Basta, ha? Ang pinupuntirya ko. Teka, tagay mo na ako, ha? Yung mga lupa natin. Nangihina na yan si Papa.
sigurado akong sa akin niya ipapamana yung mga sakahan natin yan, ha? Ha? At pag nangyari yun, magre-resign na ako sa Kapitolyo, Rico. At yung mga lupa na lang natin ang aasikasuhin ko. Okay ba sa iyo? Basta kuya, sama ako dyan, ha? Daling usapan yan. Kuya? Jar! Kanina ka pa ba dyan? Oo, kuya. Dinig na dinig ko nga ang usapan niyo ni Kuya Rico eh. Bakit kailangan niyo pang mangupit eh? Ang laki-laki ng mga allowance ninyo. At saka, Kuya Danny, grabe ka rin. Sa'yo pinagkatiwala ni Papa yung sakahan. Ikaw pa ang trumaydor sa kanya. Hoy! Huwag kang magsasalita sa amin ng ganyan, ha? Rico, tama na. Ako na bahala dyan. JR, halika rito. Ayoko. Halika rito. Ayoko nga. Umupo ka sa tabi namin. Huwag mo akong bad tripin. Halika rito. Bakit ba? Halika rito. Isusumbong ko kay Umupo ka Papa. muna rito. Ayoko nga. Sige na, halika na. Dito nga. Sige na. Halika dito. Halika dito. Umupo ka rito. Bakit ba? Umupo ka lang dito. Isusumbong ko kayo kay Papa. Halika dito kung ayaw mong samain. Ha? JR, wala kang narinig. Ha? JR, Po. at lalong-lalong wala kang sasabihin kay Papa, wala kang isusumbong. Kapag ka nalaman ko na naman na nagsumbong ka kay Papa, malilintikan ka sa amin ni Rico. JR, tandaan mo yan. Pero kuya, mali yung ginagawa Wala ninyo eh. kang karapatan na sabihin ang mali sa ginagawa namin, ha? Ha? Kasi mahina yang kokote mo. Mahina yung ulo mo. Bobo ka nga, di ba? Nakalimutan mo? Bobo ka, JR. At saka kapag sinabi mo yan kay Papa, sa tingin mo, paniniwalaan ka niya? Tingin mo? Tagay mo nga ako, Tol Rico. Tagay mo. Ang kapatid natin. Mahina talaga to. At saka sabihin na natin, sige, totoo nga yung mga narinig mo. Maniniwala sa iyo si Papa, ha? Halimbawa, naniwala nga sa iyo si Papa. At sa kondisyon niya ngayon, sa tingin mo ba kakayanin niya kapag ka nalaman niya yan? JR, di ka talaga nag-iisip. Panigurado aatakihin sa puso yung Papa natin eh. Ha? Kaya kung ako sa'yo, itikom mo na lang yung bibig mo at makisama ka na lang sa amin ng kuya mo. Mas okay yun, di ba? Halika, Rico. Abutan mo ng tagay yan. Tatagayin mo yan. Tatagayin mo yan. Nakukulangan na sana. Bakit niyo ba ako pinipili? Sige na, Ay, nako, JR. Hasmin, hindi ko inaasahan na mahuhuli ko sila kuya sa ganung usapan. Hindi ako makapaniwala na sa lahat ng mga taong pwedeng manloko at mandaya kay Papa ay ang mga nakatatanda ko pang kapatid. Hindi ko lubos maisip kung paano nila nagagawang pagnakawan si Papa, samantalang lahat naman ng paggangailangan at luho nila ay naibibigay ng aking ama. Hasmin, ng mga sandaling yun ay gustong-gusto ko silang isumbong kay Papa. Naawa ako sa lagay ng aking ama dahil may sakit na nga siya, inaabuso pa siya ng mga kapatid ko. Pero Hasmin, natakot din ako kay kuya. Nangamba ako na baka mas pag-initan nila ako at pag-isipan ng hindi nakabubuti sa kalagayan naman ni Papa kapag nalaman niya ang mga pinakabobrito niyang anak ay dinudugas siya. Kaya naman Hasmin, napilitan na lang akong itikom ang aking bibig at ipikit ang aking mga mata sa mga ginagawa nila kuya. Samantala, hindi pa man din nagtatagal, ang natuklasan kong kalokohan ng aking mga kuya ay iba naman ang nalaman ko kay Ate Brenda. Errol, paano to? Buntis ako. Magagalit si Papa pag nalaman niya to. At ako? Sa tingin mo ba hindi magagalit sa akin ang parents ko pag nalaman nilang nabuntis kita? Errol, itatakwil ako ni Papa. Mataas ang expectation niya sa akin, panagutan mo ko. I'm sorry, Brenda, pero hindi ako ready ngayon. Ano gagawin ko? Ipaparaglag ko yung bata? Bahala ka kung anong gusto mo, basta hindi kita kayang panagutan. Sige na, aalis na ako. Errol! Errol! Ate, buntis ka? Kanina ka pa dyan? Bakit ka nakikinig sa may usapan, ha? Ate, sabihin mo yung totoo, buntis ka, no? Hindi ako buntis.
Ate, dinig na dinig ko eh. Huwag kang magkaila. Bakit ka nagpabuntis? Alam mong magagalit sa'yo si Papa. Wala kang pakialam sa buhay ko, ha? Pakialaman mo yung sarili mo. Ate, lahat ibinibigay sa'yo ni Papa. Asang-asa siya, nag-graduate ka at magiging cum laude ka. Pero ano, nursing pa naman din ang kurso mo. Hindi ka nag-iingat. JR! Unsa man pa? Napakawalang iya mo talagang bata ka! Ay, tay! Igawas akong kwarta! Anong pera po? Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Yung perang ninakaw mo sa cabinet ko! Huwag ka magmaang-maangan pa! Ikaw lang ang labas-pasok sa kwarto ko, kaya ikaw lang ang nagnakaw! Papa, naglilinis po ako sa kwarto niyo pero hindi po ako kumukuha ng kahit ano doon. Di ka mutugan! Pa, tama na po. Napakawalang iya mo talaga! Hindi ko nga po kinuha ang pera niyo. Walang iya kang bata ka! Pinapala mo na kita at lahat-lahat nakukuha mo pa akong pagnakawan! Ay, wala po akong kasalanan. Ikaw lang ang kukuha ng walang iba! Kaya umamin ka na kung ayaw mong magkandabali-bali ang katawan mo! Tay! Ano? Umamin ka na kasi, ha? Tay, hindi nga po ako yun. Hindi nga po ako. Umamin ka na! Di jud ka mutugan, ha? Ha? Tama na, Tay. Aamin na po ako, Tay. Ako po talaga ang kumuha ng pera nyo. Kita mo na? Nagkatrangkaso po kasi ako that time. Pinambili ko po ng gamot. Napakawalang niya mo talagang bata ka. Dapat nagsabi ka, hindi yung sobrang napakawalang niya mo, 2,000 ang kinuha mo. Ano, nilaklak mo yung gamot? Ha? Tay! Ay, Tay. Sorry po. Hindi ko na po uulitin. Dapat lang dahil mapapatay na talaga kita, salot ka talaga! Demonyo! Malas! Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang nanay mo! Tay, hindi po totoo. Demonyo! Unsay di tinuod? Bata pa lang suwail ka na! Imong gipatay, imong inahan! Tay, dili na tinuod. Hindi ko gustong mamatay si nanay. Aksidente po ang nangyari sa kanya. Wah! Kami may honor, ikaw wala. Walang pupunta sa school mo kasi wala namang isasabit na medal sa'yo. Oo nga, hindi ka kasi marunong magbasa kaya balik grade 2 ka uli eh. Hindi totoo yan, ate. Marunong ako magbasa pero dahan-dahan lang. Oy, Rico, Brenda, huwag niyo nga tuksoin si JR. Bobo na nga, inaasar niyo pa. Hindi totoo yan. Hindi ako bobo. Sabi ni Mama, matalino daw ako. May matalino bang 2 plus 2? Hindi pa alam. Hindi ako bobo. Ba't kayo? Ba't kayo? Bobo! Walang alam si JR! Walang alam! O sige, lumayas ka. Wala kaming kapatid na walang laman ng ulo. Alis! Bobo si JR. Alis! JR, bobo. Brenda, Rico, nasaan ang kapatid ninyo? Bakit kayo nagsisigawan dyan? Nay, lumabas po si JR eh. Tumatakbo, naglayas. Ano? Bakit? Ewan namin, Nay. Sabi lang namin mahina ang utak niya. Ayun o, napikon agad. Ano? Di ba sinabi ko na huwag niyong aasarin ang kapatid ninyo? Mamaya mag-uusap tayo, ha? JR! JR, anak! Hindi naman ako bobo eh. Hindi ako bobo. Ayoko na. Lagi na lang nila ako inaasar. JR! JR, anak, uminto ka! Umuwi na po kayo, Mama. Ayoko na sa bahay. Hindi ako mahal nila kuya at saka ni ate. JR! Anak, tama na. Tumigil ka na. Umuwi na tayo. Ayoko, Mama. Hindi po ako uuwi. Anak, halika na. Ayoko Huwag mo na pagurin po. si Mama. Ayoko po umuwi, Mama. JR, tara na. Huwag mo na pagurin si Mama. Ayoko po. Tara na. Umuwi na tayo. Mama! 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 Mama ko! Mama! Sorry! Sorry, Mama ko! Hindi ko po sinasadya. Tulong! Tulungan niyo po ako! Dalhin natin yung mama ko sa ospital! Mama!
Mama! JR. Mama! Anak. Pasensyahan mo na ang mga kapatid mo, ha? Mama, wag kang magsalita. Ate, tulungan niyo po ako. Dalhin natin yung mama ko sa ospital, Mama. Mama. Basta anak, intindihin mo ang mga ate at kuya mo. Magmahalan kayo, ha? Mama. Huwag mong pababayaan ang papa mo. Anak, hindi ko na kaya. Mama. Ang sakit-sakit na. Mama, wag kang magsalita ng ganyan, Mama. I love you, anak. Mama ko, wag mo akong iiwan. Mama, sorry, Mama. Mama. Hasmin, nag-aapoy sa galit si Papa ng mga sandaling yun. Lalo na nang napilitan akong aminin na ako ang nagnakaw sa pera niya. Bugbog, sapak, tadyak at pasa ang inabot ko nung hapon na yun, Hasmin. Muntik na akong mapatay ni Papa. Pero Hasmin, hindi ko ininda ang lahat ng yon dahil mas masakit ang mga sinabi sa akin ng aking ama. Ako pa rin ang sinisisi niya sa pagkamatay ng aking ina. Alam ng Diyos na hindi ko ginustong mamatay ang mama ko. Siya lang ang kakampi ko sa bahay. Mahal na mahal ko si Mama. Simula nang mamatay siya ay ako na ang sinisi ng lahat. Naging malayo ang loob ni Papa sa akin at kinamuhian niya ako sa loob ng mahabang panahon. Samantalang ang mga kuya at ate ko, halos itakwil na ako bilang kapatid. Hasmin, sa murang edad ay tinanggap ko ang lahat ng hirap na ito. Awang-awa ako sa sarili ko dahil wala naman akong magawa, kundi ang umiyak na lang sa isang tabi. Mahabang panahon kong pinagbayaran sa kanila ang aksidenteng hindi ko naman gustong mangyari. At sa tuwing hindi ko na nga kinakaya ang bigat ng loob na aking pasan-pasan, si Mama lahat ang aking nagiging sumbungan. Mama, kamusta ka na? Sana, Mama, masaya ka na kasama mo si God. Kasi, kung ako ang tatanungin mo, hindi kasi ako okay eh. Nag-away kami ni Papa. Hanggang ngayon, ako pa rin kasi ang sinisisi na namatay po kayo. Mama, hindi ko na magkasalanan, di ba? Hindi ko naman ginusto na mamatay po kayo. Pero bakit sa tingin ng lahat, Ma? Ako ang may kasalanan. Bakit ako? Wag na wag mo akong malalapitang bata ka, ha? Kung ayaw mong samain ka sa akin, wag kang magpapakita. Ayan kasi, nawala si Mama dahil sa'yo. Kung hindi ka lumayas, hindi sana may Mama pa tayo. Mama, miss na kita. Simula nung mawala ka, wala na akong kakampi sa buhay. Wala nang nagmamahal sa akin. Ikaw lang naman ang nagpapahalaga sa akin dun eh. Mama, kung alam mo lang, ang tingin nilang lahat sa akin, bobo akong anak. Walang kaalam-alam sa mundo. Naisa akong pabigat na anak. Ma, bakit ganun?
Oh, bakit umiyak na naman ang bunso ko? Inaway na naman ako nila, kuya, mama. Sabi kasi nila, sila lang daw yung love ni Papa. Hindi totoo yan, anak. Love na love ka ng papa mo. Naalala mo, tuwing birthday mo, nagpapaparty siya. Kapag may nangaaway sa'yo sa school, si papa mo ang sumusugod. Mahal ka ng papa mo, anak. Yung mga kuya at ate mo, pagpasensyahan mo na ha. Naiingit lang sila sa'yo. Kasi ikaw ang baby namin ng papa mo. Tahan na, anak. Ngingiti na yan. Tahan na. Opo, mama talaga. Mama, kung maibabalik ko lang ang panahon, sana hindi na lang ako naglayas para hindi ka nabangga. Sana ako na lang ang namatay, ma. Para lahat sila magiging masaya. Mama, hindi naman ako naging masamang anak, hindi po ba? Sabi niyo, mahalin ko lahat ng mga kapatid ko at si Papa. Ginawa ko naman pero bakit hindi nila ako magawang mahalin, ma? Mama, tulungan niyo naman po ako. Hirap na ako ngayon, ma. Wala naman akong ibang ginawa, kundi pasayahin sila. Hasmin, matapos kong kausapin si Mama, kasabay din noon ang pamamaalam ko sa kanya. Nagdesisyon akong lumayo na sa aking pamilya. Baka sa ganung paraan ay gumaan ang kanilang loob at maging masaya na sa bahay. Mabigat man sa aking puso, pero nag-alsabalutan ako at nagdesisyong pumunta ng Maynila upang doon na lang hanapin ang aking kapalaran. Hasmin, wala akong kasiguraduhan noon kung anong mangyayari sa akin sa syudad, pero naglakas loob na lang ako dahil alam ko namang hindi ako pababayaan ni Mama. Pagdating ko sa Maynila ay nakituloy muna ako sa bahay ng tiyahin ni Jenny na siya ring tinutuluyan niya. Pansamantala ako naghanap ng trabaho bilang tagabantay ng isang donut stand sa Quiapo. Madami ako naging trabaho, Hasmin. Nandiyan ang naging servidor ako sa isang school canteen, janitor sa isang opisina at tricycle driver. Lahat ng hirap, dinanas ko dito sa Maynila para makasurvive. Tinabi ko lahat ng sweldo ko, tinipid ko ang sarili ko at nang lumaon ay nakaipon ako ng sapat para sa aking pag-aaral sa kolehiyo. 23 years old ako, Hasmin, na mag-umpisa ako sa kolehiyo. Nag-aral ako sa isang pamantasan sa Quezon City at nag-working student. Nang sa ganun, may extra akong pera para sa allowance ko at sa mga school projects. Ginawa kong araw ang gabi, Hasmin. Ginawa kong inspirasyon si Papa. Gusto ko, pagbalik ko sa Cebu ay pwede na niya akong ipagmalaki bilang anak niya. Baka sa ganung paraan man lang, makalimutan na niya ang kasalanan ko sa kanila. At matapos niya ang 4 na taon, sa wakas nakamit ko rin ang diplomang inaasam ko. Nakagraduate ako at the age of 28. Hasmin, proud akong sabihin na dahil yun sa aking sikap at pagpupunyagi. Wala akong sinayang na panahon, Hasmin. Agad ako nag-apply sa isang kilalang restaurant sa Ross Boulevard at sinuwerte naman ako makapagtrabaho doon. Wala pang 1 taon ay napromote agad ako bilang supervisor. Tuwang-tuwa ako ng mga sandaling yun, Hasmin, dahil for the first time, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa aking sarili. Nang makaipon ako ng sapat na pera para umuwi ng Cebu, ay nag-file muna ako ng leave. Hasmin, matapos ang halos 9 na taon, ay naglakas loob akong umuwi sa amin. Dala-dala ang pag-asang tanggapin at mapatawad na ako ng aking pamilya. Tay? Danny, ikaw ba yan?
Tay, si JR po ito. Kamusta na po kayo? JR? Anong ginagawa mo dito, ha? Kita mo nga naman, ano? May lakas ka pa ng loob bumalik dito. Matapos kang lumayas ng napakatagal na matagal na panahon, babalik ka pa. Tay, nag-aral po ako sa Maynila. Nag-working student po ako para makapagtapos. Nagtrabaho po ako sa gabi habang nag-aaral sa umaga. Sa awa naman ng Diyos, nairaos ko rin ng 4 na taon sa HRM. At eto tay, eto ako ngayon. Eto po yung katibayan, nakapagtapos na po ako. Sa ngayon po, may trabaho na rin ako sa Maynila. At kaya po ako umuwi dito para ibigay sa inyo yung diploma ko. Diploma? Anong gusto mong palabasin? Pinagmamalakihan mo na ako ngayon porque nakapagtapos ka na? At may maganda ka ng trabaho? Mataas na ang tingin mo sa sarili mo dahil dyan sa narating mo, ha? Yung ba? Pa, hindi naman sa ganun, pero gusto ko lang pong malaman ninyo na ginawa ko po kayong inspirasyon para maabot ang mga pangarap ko sa buhay. Para ano? Para palabasing masama akong ama. Hoy, JR, kung pumunta ka lang dito para sumbatan ako, mas maiging lumayas ka na lang. Umalis ka na sa harapan ko. Hindi kita kailangan. Wala kang utang na loob. Papa, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Hanggang ngayon ba ako pa rin ang sinisisi ninyo kung bakit namatay si Mama? Papa, ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na hindi ko ginusto na maaksidente si Mama? Alam mo, kung hindi ka umalis ng bahay noon, buhay pa sana ang mama mo. Bakit, Papa? Kayo lang ba ang nawalan? Ako rin naman, di ba? Pero pinili kong ituloy muli ang buhay ko. Kung tutuusin nga, Papa, mas mahirap ang pinagdaanan ko dahil mula nang mamatay si Mama, kasabay noon nawalan din ako ng ama. Kahit anong sabihin mo, JR, hindi mo maalis ang katotohanang ikaw ang dahilan kung bakit miserable ngayon ang buhay ko. Anong gusto niyong gawin ko, Papa? Magpakamatay din ako? Sumunod ako sa kanya? Yun ba ang gusto ninyo? Pag namatay ba ako, may babalik ba natin ang buhay ni Mama? Pag namatay ba ako, sasaya na kayo? Ano, Papa? Sagutin niyo ako! Kasi kung magiging masaya kayo, magpapakamatay na rin ako ngayon. Magpapakamatay na rin ako ngayon sa harap ninyo. Lumayas ka na, JR. Lumayas ka na, JR. Umalis ka sa pamamahay ko. Lumayas ka. Papa, kailan mo ba ako sisingilin sa pagkamatay ni Mama? Hindi pa ba sapat sa buong buhay ko? Pinagtabuyan at pinagmalupitan ninyo ako. Alam nyo, mula nang namatay si Mama, wala kayong sawang iparamdam sa akin na napakamalas kong tao at nabuhay pa ako sa mundong ito. Wala kang karapatan para sumbatan ako ng ganyan. Dapat nga magpasalamat ka pa at binuhay pa kita. Magpasalamat ka dahil tinuring pa kitang anak. Di ba, kailanman hindi niyo ako tinuring na anak? Kailan niyo ba ako huling tinawag na anak, ha? Sa paningin niyo, lagi akong mali. Na ako mali, wala akong ginawang tama. Kahit na pinipilit kong matuwa kayo sa akin, pero si Kuya Danny, si Kuya Rico, at si Ate Brenda, pinapahalagahan ninyo. Pa, sa tuwing inaapi nila ako, ni minsan ba pinagtanggol niyo ako? Na kinampihan niyo ako? Naalala niyo nung binugbog niyo ako, Papa? Na pinagbintangan niyo ako na ako kumuha ng pera sa kabinet niyo. Pero ang totoo nun, Pa, ang totoo nun si Kuya Rico ang gumawa nun. Inaako ko lang yun kasi ayoko na ma-disappoint kayo sa kanya. Kasi perpekto si Kuya Rico sa inyo eh. Nung grade school ako, kapag nanalo ako sa sports fest,
Nitapik nga sa balikat na bigyan niyo ba ako? Wala, di ba? Kasi para sa inyo, silang tatlo lang ang magaling. Na silang tatlo lang ang anak mo. Dahil sila ang totoong nagmamahal sa akin. Sila lang ang nagmamalasakit sa akin. Sila lang! Sila lang? Papa, pinahinto niyo ako sa pag-aaral. May narinig ba kayo sa akin? Give up ko ang babaeng mahal ko dahil ayaw niyo sa kanya. Umangal ba ako pa? Ginawa niyo akong katulong dito sa bahay. Ni minsan ba nagreklamo ako sa inyo? Eh yung mga anak niyo, nasaan ngayon? Nasaan sila ngayong may sakit kayo? Si Ate Brenda, binigay niyo lahat ng luho niya pero maagang nabuntis. Si Kuya Rico at Kuya Danny, nasaan na sila? Ayun, nandun, winawaldas ang pera niyo. Nang hindi niyo alam, hindi pa nga kayo namamatay. Pinaghahatian na nila ang makukuha nilang mana. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Papa, tama na. Imulat niyo na naman ang mga mata ninyo, please. Matagal na kayong niloloko ng mga kapatid ko. Ako, Papa, kailan niyo ako paniniwalaan? Kailan niyo ba ako pahahalagahan? Pa, nasa harap niyo ako ngayon. Eto ako. Nanlilimos ng pagmamahal ninyo. Na kahit konti lang. Konti lang ba? Iparamdam niyo naman po sa akin na mahal niyo rin ako. Iparamdam niyo rin sa akin na anak niyo rin ako. Kasi kung ako, Papa, alam mo, sa kabila ng naranasan kong hirap at sama ng loob sa inyo, mahal na mahal ko pa rin kayo. Kasi tatay ko kayo eh. At kahit na pagbali-baliktarin ko ang mundo, hindi ko mababago yun. Dahil pa mahal na mahal ko po kayo. Ay, mahal na mahal ko po kayo. Hasmin, yun ang unang pagkakataon na nasagot ko si Papa. Yun ang kaisa-isang tagpong nalabas ko sa kanyang nilalaman ng aking puso na matagal ko nang tinatago. Tulad ng inaasahan, nagalit pa rin siya sa akin pero hindi ko na naisip yun. Ang importante ay bumalik ako hindi para sumbatan siya kundi para pasalamatan na binuhay niya ako at tinulak magpursige sa buhay. Matapos ang tagpong iyon na hindi muna ako umuwi agad sa Maynila, hindi ko pwedeng iwan si Papa sa ganong kalagayan. Nagkaroon din ako ng pagkakataong kausapin ang aking mga kapatid. Sinabi ko sa kanilang, alam ko ang lahat ng kalokohang ginagawa nila kay Papa at hindi na ako muling makapapayag na abusuhin nila ang aking ama. Pinakita ko sa kanila, Hasmin, ang bagong JR. Nirerespeto ko pa rin sila bilang aking mga nakatatandang kapatid. Pero ngayon ay marunong na akong ipaglaban ang tama. 6 na buwan din akong nagtagal doon, Hasmin, at kahit ayaw ni Papa, inalagaan ko siya. Kahit ilag pa rin siya sa akin, ay pinilit kong ilapit ang sarili ko sa kanya. Hanggang siguro, napagod na rin si Papa sa kakataboy sa akin at na-realize niyang wala naman siyang magagawa kung patuloy ko siyang mamahalin dahil ama ko siya. Sa ngayon, Hasmin, ay kababalik ko lang ulit dito sa Cebu. Dito ako nagpadestino dahil may branch din naman ang restaurant na pinagtatrabahuhan ko dito.
Mainam na rin yon at babantayan ko si Papa at ang kanyang kalusugan. Nagpakasal na rin pala kami ni Jenny Yasmin at nagtutulong kami ngayon sa pag-aalaga sa aking ama. May 3 taon na akong anak na lalaki ngayon. Rodolfo ang pinangalan ko sa kanya, katulad ng pangalan ni Papa. Kaya nga tuwang-tuwa siya sa kanyang apo. At iyon na rin, Yasmin, ang naging simula ng mabuti naming relasyon ni Papa bilang ama at anak. Yasmin, nagbunga rin ang matagal kong pagpapasensya at paghihintay. Paghihintay na maghihilom ang mga sugat at magbukas muli ang pinto ng pagmamahal sa aking ama. Kaya naman wala akong mahihiling pa sa Diyos, kundi ang dugtungan pa ang buhay ni Papa. Nang sa ganun ay makasama ko pa siya ng matagal at makabawi ako sa mga taong iniwanan ko siya. Sa mga tambayers na nakikinig ngayon, ang masasabi ko lang sa inyo ay huwag kayong susuko sa hamon ng buhay. Kung may sama kayo ng loob sa inyong mga magulang, huwag niyong hayaang kainin kayo ng galit at pag-iimbot. Dahil sa muli, magulang niyo pa rin sila at ang mga anak pa rin ang magiging huling sandigan ng kanilang o sa kanilang pagtanda. Muli, Yasmin, maraming salamat. Lubos na gumagalang, JR. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. But they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor,
to Heart. Heart to Heart. Alright! Ayan mga tambayers, yun na nga po nagtatapos ang istorya ni Kuya JR. Pasensya na medyo natagalan at may hinahanap pa ako na may ipaparinig pa kasi ako sa inyo di ba? Kasi alam ko sobrang heavy gat na drama ito mga tambayers. Kaya mamaya may pambawi tayo. Pero anyway, bago yan mga tambayers, puntahan muna natin yung istorya, no? Kung saan talaga namang marami ang mga nakarelate at marami din ang naiyak. Kaya naman, bago lahat mga tambayers, punas-punas muna, ha? Punas muna mga luha, ang bigat daw, tama. Mabigat talaga ang ating episode ngayon. Kaya nga yan ang pinili ni Baby Girl kasi masyado na kayo nagsasayaw. Umiyak naman kayo, di ba? Charing. Pero gusto ko mo nang palakpakan ng bongga ha, yung mga dramatista dyan, ng mga DJs. Palakpakan natin sila mga tambayers. Bongga! Ayan, sa mga nagtatanong, sino yung mga yon? Huhulaan pa ba? Kailangan pa bang hulaan kung sino yung bida? Isa lang ang boses na may ganon, mga tambayers. Si Charlie lang. Siya yung naggumanap na bilang JR. Martin D bilang yung tatay, si Bea bilang si Brenda, Arnold Ray bilang Danny, at si Ronald Duck bilang, sino? Rico. Oo. Ang taray naman ni Miss Shane. Anyway, sa mga tambayers nating nakarelate sa storyang ito, ang daming learning ng storyang to mga tambayers. But if there's one thing na talagang tumatak sa isip at sa puso ko, yun yung kabutihan ng puso ni JR na kahit na inapi siya ng pamilya niya, ng sarili niyang pamilya, na kung tutuusin, iba yun ang dapat umunawa, yun ang dapat unang tumanggap sa kanya, hindi siya nag-imbot ng sama ng loob. Iilang tao lang yung nakakagawa niya mga tambayers. Only few good-hearted person could do that, na wala kang itanim na sama ng loob sa pamilya mo, despite sa mga ginawa nilang kasamaan, pang-aalipin sa iyo. Diba, napakahaba ng pasensya mo, Rico? At maganda nga ang ginawa mo, Rico, na imbis na nagpa-down ka, imbis na nagpakain ka dun sa problema mo, ang ginawa mo yung inspiration. Ginawa mo yung motivation para umangat ka sa buhay. Hindi ko alam, JR, kung saan mo nahugot yung lakas ng loob na yon, kung saan mo nahugot yung pasensyang yon, JR, pero bilib na bilib talaga ako sa'yo. Bilib na bilib ako sa'yo dahil pinangatawanan mo na kapatid ko sila, ama ko siya, at pagbalik-balik ta rin ko man ang mundo, pamilya ko sila, kadugo ko sila, at wala akong karapatan na magalit sa kahit na sino sa kanila. Napakabuti ng puso mo, JR. Kaya no wonder, hindi ako nagtataka na sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, ikaw tong nakatayo ngayon. 'Di ba? Ikaw tong may narating sa buhay. Kaya sa mga tambayers natin, lalo na yung mga kapatid na inaapi yung mga kapatid na nakababata, diba, huwag kayong ganyan. Kasi hindi nyo alam kung sino yung nasa itaas. Diba? Darating yung panahon na kayo naman ang nasa ibaba. Diba? At pag nagkataon, kung ano yung itinanim ninyo, yun din ang aanihin ninyo. Kung mapunta kayo sa kapatid na hindi kasing bait ni JR, kung sama ng loob ang binigay nyo, sama ng loob din ang ibabalik sa inyo pag nagkataong nangailangan din kayo. At huwag kayong pakakasiguro, bilog ang mundo mga tambayers. Hindi lahat ng mga hindi successful sa buhay mananatiling nasa ibaba. Matakot kayo doon sa mga tao na masisipag pero walang-wala. Dahil itong mga taong masisipag, itong mga taong dedicated na walang-wala, sila yung 100% malaki ang chance ang umunlad ang buhay. Alright, mga tambayers? Okay. Anyway, mga tambayers, at sa lahat po ng mga magulang na nakikinig din sa atin, no, may mga ganyang issues sa mga Junanakers nila, ayan, pag-isip-isipan nyo rin, huwag iparamdam sa mga anak ninyo na meron kayo mga favoritism. Diba? Kasi yan ang hamon sa inyo bilang magulang, kung paano nyo titingnan ng pantay-pantay ang inyong mga anak. At huwag nyong isisi, huwag nyong ibaling sa mga anak ninyo yung problema ninyo.
yung problema ng pamilya. Wag ganun. Diba kayo ang sandigan nila? Dapat kayo ang unang iintindi sa mga ganyang sitwasyon. Lalo na kung halimbawa namatayan kayo dyan sa inyo, sa pamilya ninyo. Okay? Anyway mga tambayers, ayan na, hindi ko na po patatagalin pa. Dahil nga umiyak kayo, ngayon patatawanin naman namin kayo. I'm sure na-miss nyo ito mga tambayers. Tignan natin ang bloopers ng episode na ito. Pakinggan nyo yan! Ang magaling na DJ, magaling din sa drama. At iyan ang napatunayan namin sa aming mga sarili. Ang galing, di ba? DJ na, dramatista pa. Pero sabi nga nila, walang taong perpekto. Kaya gusto naming i-share sa inyo ang mga kabululan, kalapakan, kapalpakan, at syempre ang tawanan. Habang ginagawa namin ang episode na ito, pakinggan mo. Yan, so pag-iwalay mo na kasi para hindi ka naglilipat. Anak ka nang... Ngayon, okay. Tayo stricto mo tayo. Strict ang papa mo dyan. Okay. Ano na ba? Errol! Brenda. Teka lang, nagmamadali kayo. Bakit po pa? Ay, JR! bakit po pa? Tarant! Ay, sandali. JR! Bakit po pa? Bakit po pa? JR! Bakit po pa? Napakawalang hiya mo talaga tao. Ay! JR! Bakit po pa? Halika nga dito! Napakawalang hiya mo talaga, anak ka! Wala pa nga! Hintayin mo isa pa! GR! Bisaya, di ba? Demonyo! Ano yun? Hindi niya natatag mo yan! Bisaya nga, demonyo! Pinatay mo ang nanay mo! Ay, hindi po to. Jar! Jenny Rose! Ikaw, Danny, ha? Ay, in love ka na siguro sa akin, Danny, ba? Mamatay sana kayo! Mano po, tay? Ay! Ayog tubag-tubag sa imong ate ha, bastos ka. Pastilan ka pa yung kintikatan. Oo, kuya. At dinig na dinig ko ang usapan ninyong dalawa ni Kuya Rico. Ang saya, Baklitan ko. Ayaw mo sumama sa akin. Paho ng mga bibig nyo. para may ibalik ba natin ba ang Okay na eh. Okay, go. Kahit ano mga mangyayari sa mundo, tatay ko pa rin kayo. Naiiyak na ako. Ang galing na, naiiyak na ako. At kahit na pagbabalik ta rin. Ay, nako. Yan na naman.
At kahit na pagbabaliktarin man ng mundo, At kahit na pagbalik-baliktarin at kahit na pagbabalik-baliktarin, Alam mo, kanina ka pa eh. pagbabalik-baliktarin, Louie, pagbabalik-baliktarin, Hoy! Bawal yan. For real, add fun. kahit na pagbabalik-baliktarin man ang mundo, For real, add fun. kahit na pagbabalik-baliktarin man ang mundo, Louie. For real, add fun. For real, add fun. Demonyo! Bisaya, di ba? Ay! Alright, mga tambayers. Sabi ko sa inyo, mababalik talaga kayo sa programang Heart to Heart eh. Pagkatapos pa kayo layan, patatawarin ba ng bongga. Diyan na nga ba nagtatapos ang storya ni JR, mga tambayers. But before we go, happy listening kay Mark Esteban ng Caloocan. Mag-ingat ka daw lagi. Kay Mac Esteban ng Caloocan, ingat ka daw lagi. Galing yan kay, Shane. Ayan. At syempre nga, mga tabayers, ayan ha, antabayanan nyo hanggang alas 3 tayo ng hapon magkakasama. Of course, kasama nyo po, baby girl Hasmin. Bukas, magkarinigan tayo, heart to heart. 9 a.m. till 1 in the afternoon. Dito lang yan sa nag-iisang tambayan ng mga adik sa pag-ibig. Tambayan 101.9. San ka pa? Lahat dito'y magkakakilala. Walang pinipili, lahat magkakatropa. Higit pa sa magkakaibigan. Promise di ka namin iiwanan. Dito sa Tambayan, Tambayan 101.9. Dito sa Tambayan, Tambayan 101.9. Ano man ang iyong lagay, handa kami sa'yo ay tumamay. Dito ka na, dito ka na. Sabay tayo sa awit ng buhay. Dito sa Tambayan, Tambayan 101.9. Dito sa Tambayan, Tambayan 101.9. Di mo na kailangan magpanggap kasama sa hirap o sarap, dahil nandito kami sa iyong tabi mula umaga hanggang gabi. Huling-huli ang mga kiliti, makukulay na mga ngiti, latest na walit at happenings, mga kantang laging inaid para sa'yo, dahil sa'yo, para sa'yo, dahil sa'yo. Kami ang dahilan kung bakit ka nakikinig ng radyo. San ka ba? Dito sa Masaya. San ka ba? Sa